So nasa loob na tayo ng Grab. We're off to Pinang Hills. Nag-book lang tayo ng Grab. Tapos ang bayad natin is 11 Malaysian Ringgit. Bilis lang yung biyahe. Currently it's 9:50. So 9:59 nandun na tayo. Pakita ko sa inyo. Ipapasyal ko kayo sa Pinang Hills. Pare-pareho tayo since first time ko rin, guys. So yun na yung sinakyan nating Grab, guys. So nandito na tayo sa Pinang Hill. Bili muna tayo ng ticket, guys. So, ayan, may ticket counter naman dyan. Bili ng ticket. Back and forth return ticket? Yes, please. I just want the normal one. Where are you from? From the Philippines. Do you need my passport? Yeah, visiting tourist one. Okay. Sure. So, ito daw pag visiting pala. Thank you so much, madam. Bye-bye. So, we got the goods, guys. 50 ringgit na binigay ko sa sukli tayong 10. So, 40 binayaran natin. 40 ringgit. Tara na, guys. Boarding area. Normal lane. So, dito tayo sa left side. So, may mga read-ons or fun fact na dito. Pagpasok pa lang punta dun sa funicular. So, welcome to Pinang Hill, guys. Welcome to Pinang Hill. So, yan, normal lane lang tayo. Scan lang natin yung QR code, guys. So, normal lang tayo. Guys, ang laki din ng difference niya pag normal sa express. Yung express, 80 ringgit. Tapos yung normal, 40 ringgit times 2. So, nakatipid tayo, guys. Good job tayo dyan. Yung itsura ng funicular, guys. May minds mo dun sa Hong Kong na sinakyan natin. Sige na tayo, guys. So, nasa Pinang Hill na tayo. Pero ikot muna tayo dito sa may skywalk nila bago tayo mag-ikot-ikot dito. Tara, guys, pakita ko sa inyo. So, this is Skywalk Bukit Bendera. Tara, guys. Binigyan tayo ng map, guys, para sundan natin dito sa loob ng Pinang Hill para alam natin kung saan tayo mga pwedeng pumunta. So, nandito lahat yung mga pwedeng pasyalan dito. May mga bilihan na rin dito ng mga souvenir items, mga damit, mga bags, may mga t-shirts, may telescope din. Sa pagpasok, meron na ring Pinang Hill Food Alley at saka Bukit Bendera, Sementara. Pasukin natin, tingnan natin ang mga pagkain na nasa loob, guys. Ibibenta ng mga ice cream, pork shake, water. May goreng.
So guys, yan yung map na binigay sa atin kanina. Ginagamit natin as a guide para makapili tayo kung saan tayo pupunta ng mga locations dito sa Pinang Hill. May mga attractions dito na may bayad. Pero meron din naman yung mga attractions na for free. Tara na guys, papasok na tayo sa The Habitat. Where are you from? Philippines. Here your map and your ticket. This QR, scan in here number 1 and scan out later number 11 to exit. Same ticket. Thank you so much. Thank you. So unfortunately guys, they don't accept cash. So they only accept credit card or mga debit card. Ginamit natin ay ating mabisang GCash card. So binayaran natin ay 60 ringgit. Bibigay sila ng ticket na QR sa kanang map. Tara na guys, pasyal tayo sa loob. So may mas malaking map naman dyan guys. Pero binigay sila na map sa atin. So start na tayo dito guys. The origin of Penang Hill. Rainforests are divided into different layers of vegetation, each with its own characteristic. The layers are naturally division that occurs at different height from the forest floor, dictated mainly by the level of light penetration and humidity. Depende pala yun. So may mga signages naman dyan guys, kung ano yung makikita, bawat area. So pag nag-left ako, nandyan yung giant swing, saka yung fauna cube. Tapos pag dito naman ako, nandyan yung Langor Way, Canopy Walk, Curtis Crest, Treetop Walk, saka Adaman Tents. So dito muna tayo sa right side guys. Langor Way or Canopy Walk. The world's longest two-span stress ribbon bridge. So may mga reminders naman sila guys. No loud noise, no drone zone, no extreme selfie. Take care of your belongings. Sa Canopy Walk na tayo guys. Magkakwento ako guys. Makinig muna kayo kay Bench ha. Share lang ako. Quick lang to. Alam nyo, parang nagtatanong sa akin. Sino daw yung kasama ko pag nagta-travel ako? I always say or I will always answer their question na ako lang po. Mag-isa lang ako. And after that, sasabihin nila sa akin, di ba mas masaya kung may kasama ka sana na sineshare mo yung experience, yung place, yung bliss na pinupuntahan mo. Tama naman po. Pero, alam niyo sa totoo lang, traveling alone, I consider traveling alone as my way of peace. Alam mo yung, like ito, I'm one with the nature, nakakausap ko si Lord, nakakapag-thank you ako sa Kanya, mas nakikilala ko yung sarili ko. Pero I'm not saying naman na ayoko nang may kasama. Okay lang din naman may kasama. Pero I just choose to travel alone, to be with myself, to enjoy my life with God, with this beautiful nature, and to know myself more. Yun lang naman. Alam ko magastos, pero hindi ko iniisip kasi actually yung gastos because God is providing. He provides for me all the time. Makikringe man po yung iba na nakikinig sa akin, pasintabi na po. Pero I owe everything po sa Kanya. Siya po yung nagpo-provide ng lahat ng needs ko. Not just for traveling but for my everyday life. Sa words niya, lahat, nabubusog na ako. So yun lang guys, tuloy natin pag-iikot. So guys, ang maganda rin dito sa The Habitat, meron din pala silang mga water dispenser in most of the areas, kaya makakapag-refill kayo ng tubig nyo. Pero since ako nagdala ako ng madaming tubig kasi alam ko maraming lakaran to. Galing no? Continue lang natin tong nature walk. Guys, narinig nyo ba yung huni ng nature?
Sabi, napaka-relaxing. Napaka-relaxing ng atmosphere dito. Butterfly circle. Oh, there are snakes, tarantula, centipedes, beetle, vampire, crab, whip scorpion. Wow. Oof. Sobrang peaceful ng place. Sobrang ganda pa ng weather. Lord, this is bliss. I want more of this, Lord. Lord, thank you for the chance na ma-experience ko po lahat ito. Thank you for all the provisions. I owe everything po sa inyo, Lord. The experience, this life, this body. Thank you lang, Lord. Curtis Crest Treetop Walk. Tara guys, kain natin to. Let's go! Guys, tignan nyo yung aakyatin natin, guys. Guys, yun yung aakyatin natin. Curtis Crest. Actually, pawis na ako pero G, lalaban natin to. Tara, let's guys. So, may reminders ulit sila bago ako umakyat. Follow lang tayo ng rules palagi, guys. Nasa taas na tayo ng Curtis Crest Treetop Walk, guys. Ang lamig dito, buti lang kahit maaraw, malamig, mahangin, kumbaga. Saya. Ang saya lang. Sorry pa, ulit-ulit ko na naman sinasabi yung ang saya. Ewan ko, traveling makes me happy talaga. I think it's not just me. I think sa lahat ng mga nagta-travel, makaka-relate sila na ang saya-saya talaga pag umaalis. Hindi mo iniisip yung gastos. Basta masaya ka lang. Diba? Napakasaya lang mag-travel kung ganyan yung view mo. Nag-exercise ka na, nag-enjoy ka pa. Exit na tayo, guys. Let's go, tara G. Scan lang natin. Di ba guys, dyan tayo lumabas. So may mga souvenir shops na din sila dito. Souvenir shop lang pala. So may mga loot bags, cutie na dust bag. So nagre-range siya from 12, 20 to 39. Tapos may mga postcards, greeting cards. Tapos may mga books. Tapos may mga t-shirts sila dyan. Mga body wash din, shampoo, balm, insect repellent, oral care kit. Tapos dyan yung The Habitat Coffee, cafe and gift shop. Gusto nyo magkape. May mga chairs and tables din naman sa loob. Guys, gusto nyo magstay muna for a little while dito. Yun na nga guys, tapos na yung ating Pinang Hill experience. Pero nandito pa rin tayo sa Pinang Hill ticketing area. Ito yung waiting area nila. Papahinga lang tayo sandali bago tayo pumunta dun sa next destination natin. By the way, bumili ako ng hazelnut milk tea, large size, dito sa area na yun. Yan ako bumili.
Pinang Hill Station Bakery and Bubble Tea. Doon ako bumili. This one, it's 12.80 ringgit. Large size. So, pahinga muna tayo guys. So guys, tapos natin dito sa Kekloksi Temple. Grabe, wala ako sinabi. Naglakad lang ako, in-enjoy ko lang yung temple. Actually, natatawa na naman ako guys. Kasi naalala nyo, nagpunta tayo dun sa Fukuoka. Yung nagpunta tayo sa may Japanese garden. Di ba may nang nagtipid? Ayun naman, may photoshoot yung isang Japanese couple for their wedding. Guys, meron na naman dito. Dito naman sa Malaysia. Grabe. Ang ibig sabihin nito, palagi nilang pinapakita ni Lord yung mga mga wedding bells. Dito sila, guys, pakita ko sa inyo. Grabe. So yun, punta na tayo sa next destination natin. Actually, 4:30 pa lang. Medyo maaga pa kasi kakatcha na natin yung sunset doon. So balak natin puntahan is yung Batu Ferringhi Beach kasi doon yung pinakamagandang sunset dito sa Pinang. So magbook ulit tayo ng Grab papunta doon. So kaya tumahimik ako kasi iniisip ko meron bang bus na papunta doon. Hindi ko chinek actually. Mas convenient kasi yung Grab dito eh. Saka I think mas mura yung Grab dito as compared sa Pilipinas. Comment down below kung tama yung aking haka-haka guys. Pero for now, upo muna tayo dito, ipahinga muna tayo. Pero magbubook na rin ako in a while. Para ma-avoid natin yung rush hour or yung peak or surge ng Grab dito.
Ayun nga guys, dito pala sa Kekloksi Temple, may mga incline lift station sila dito. Siguro ginawa nila to para mas mapadali yung mga senior citizens sa mga PWD para maakyat dun sa tuktok ng temple. Babayad ka nga lang. So yung binayad natin, actually merong dalawang lift eh. Siguro itong first lift na yan. So siguro hanggang dun sa gitna niya. Tapos meron pa yung isa sa gitna. Paakyat naman hanggang dun sa mismong Buddha. So yung binayad natin, yung back and forth is 6 ringgit. Nakasave na rin tayo ng energy. So okay na yun. Mas convenient na yun. So guys, continue laughing tayo. Alam niyo kung bakit. So tumingin ako sa taas. May nakita na naman ako nagpipictorial ng wedding bells. Tignan niyo guys, ewan ko mapakita ko sa inyo. Ayun, yung dalawang nakapula doon. Pangalawa na to. So ibig sabihin ba nito lahat ng pupunta akong countries at tourist spots? May isa doon na may makikita ako nagpipictorial for the wedding. Grabe guys, what's the meaning of this? Ewan ko na kung nakikita niyo guys. Gusto sila yung nakapula doon. Teka lang, sobrang lapit mo. Close tayo. Guys, andito na tayo sa Batu Feringgi Beach. Pakita ko sa inyo guys. Currently it's 5:45 PM. Aga natin, usually yung sunset dito ay mga 7, 7:10, 7:20. Pakita ko lang sa inyo yung beach guys. So dito tayo mag-spend ng 2 hours para hintayin natin yung sunset. So pasyal ko muna kayo dito guys kung ano makikita natin dito sa side ng mga beach. So may mga kainan na dito. Nung nag-book pa natin ng Grab, yan yung binook natin, Complex Bayo Sanja or Senja. Guys, pakita ko sa inyo, beach ready tayo. Tignan nyo. Naka-sleepers na tayo. Sinabit ko na lang yung shoes ko dun sa bag ko. Napaghandaan naman natin yung pagpunta natin dito. So baba muna tayo ulit. Since kain na natin maupo sa beach. Saya lang. First experience natin sa beach sa Malaysia. So lakad muna tayo. Lakad-lakad lang. May Malaysian flag. Ang Batu Feringgi. Actually guys, kung gusto ko rin maligo, pwede rin. Kasi may dala din akong panligo. Hindi ko alam kung narinig nyo ako kasi yung mic ko nasa bag ko. So lakad lang tayong lakad. So pwede rin mag-rent dito ng jet ski guys. Pero mamaya mas magiging lively to pag nag-set na yung sun. Tapos nagbukas na yung mga ilaw niya dito. Kasi ayun sa research ko, merong Batu Feringgi Night Market dito. So may mga food crawl din siguro dito. Mataas pa yung araw guys. Mag-aana sa east na mataas pa yung araw. Guys, i-feel naman natin yung water sa beach. Basahin natin yung paa natin. Diba guys, from nature, nasa beach naman tayo ngayon. Ang gandang combination for today, no? Wala lang, my heart is just full. Ang happy ko lang. Alam ko narinig niyo pa ako kasi ang lakas ng tugtog. Sana wag makapiright. Guys, mukhang may padating na naman na magpo-photoshoot ng kasal. Pangatlo na to guys for today. Oh my God guys. Ano ibig sabihin nito? Pati ba naman dito sa beach may magpo-photoshoot ng kasal? Grabe. Sobra na to guys. Sobra na to. Si ate isa kasi kuya magpo-photoshoot sa kasal. Ay naku. Third in a row guys. Pangatlo na to guys. Ayun, so ipasyal ko na lang muna kayo dito sa mga kung ano yung mga makikita or mga kainan na nandito habang naghihintay tayo sa sunset.
6:15 na guys, pero ang taas pa rin ng araw, di ba? So yan, may Coco Nana, dessert and coffee. Tapos may Levant. May Santay Cafe. Grabe guys, lumulubog yung paa ko. Firingi Bay. Alam ko nakikita nyo ako guys. So, may mga bean bags din. Mga table. Tapos ito yung Firingi Heart. Yes. Wait a minute. You're not in Dubai. Actually, you're not in Dubai, bro. Why? How do you know? I see many trees. No, it's a mountain. Hello. No mountain in Dubai. The one in Wasakima Mountain. This is Kiba Mountain. So guys, I'm tricking my nephew that I'm in Dubai. Well, in fact, I'm not in Dubai and he believes me. I don't believe you. I'll put this to my vlog, Apollo. Sorry, I so love you. Okay, I will make video about you, okay? And we'll get caught. Okay, do you like to know where am I really? Where are you, Philippines? Nope. What? No, I'm not in the Philippines. Where, Japan? You guess, it's in Asia. The country, Malaysia? yes. I'm some part of Malaysia. I'm on the province of Malaysia. Why Malaysia? Where do you put the most random country in the world? Well, Okay, where are you in Malaysia? Where are you in Malaysia now? in Penang. Penang? Yeah. Penang. Okay, wait. So, where are you in Penang? Now I'm in Batu Firingi. Can you spelling of that? Okay, B-A-T-U EU space F-E-R-R-I FERRINGHI. Yeah. This one? Yeah. Batu this here? Yeah, I'm there. I'm sitting there. Oh, why does it look so good here, huh? Yeah, it's really good. There's a thing called Georgetown near you. Yeah, There's Georgetown. so that's the Apollo. What? Georgetown is where my hotel is located. Okay. You wanna search my hotel? My hotel's name is Museum. You see what? Museum Hotel. Ay guys, itong pamangking ko naloko ko pa naman siya. Nung nasa Dubai ako, buntik na siya maniwala. Ano tayo ng fire dance dito sa Batu Firingi. Sabi mo pahingi ng heart. Pahingi ng puso, sabi mo kay Boogie. It's one of the situations where I can spend sunset a while ago, but they said it's not really good. That's what I want to read. We're back sa ating hotel and currently it's 9:10 p.m. at hindi pa tayo nagdi-dinner guys. Pero teka,
magkikwenta ulit ako sa inyo. May magandang nangyari ulit today. After sunset kala kanina, nag-live ako sa TikTok account ko. So, sa mga hindi pa nagpa-follow sa TikTok account ko, ito yung aking link. Ito yung aking TikTok account, guys. Lalagay ko dito. Pagkatapos noon, nag-live ako. Nagpaalam ako agad sa mga viewers ko kasi umaambon na. So yun, naganap ako ng sisilungan ko. So yung isang sisilungan ko, may isang couple doon. Tapos, hindi ko maintindihan kung nag-uusapan niya. Basta nag-uusap sila. Parang ako naman, nag-iisip ako ng way kung paano ako makakauwi. Sabi ko, tinanong ko mag-book doon sa Grab app. Tapos nung try ko mag-book, guys, 52 ringgit. Grabe, sabi ko, ang bahal. Ang ginawa ko, kinausap ko sila. Nagpakilala ako. Na parang sabi ko, hi, sabi ko, are you going to Georgetown as well? Sabi ko pala, sabi nila, yes, maybe you want to book a ride in Grab and we can just split the bill if ever. Sabi ko, it's quite expensive. Tapos, nataon guys, nung tinanong ko kung saan sila pupunta sila ng Kumtar. Nalala niyo Kumtar yung binila natin ng ticket papuntang Ipo. 5 minutes lang siya papunta dito. So, napakakain naman nung dalawa na to na nung nag-book kami, ang binok nila na drop-off namin dito sa hotel ko. So, sabi ko, nakakaya naman kasi, pwede naman dun sa Kumtar kasi ako lang naman nakisuyo, di ba? Blessing in this guys, instead na magbayad ako ng 51 or 52 ringgit, nagbayad na lang ako ng 26 ringgit. Di ba? Ang laking diswelto nun guys. Thank you Lord talaga kasi gumagawa si Lord ng way para mapadali yung buhay natin. At the same time, niline niya sa atin yung mga taong pwedeng tumulong sa atin. At yung dalawang tao na yun, sila yung tumulong sa akin para makatipid, di ba? Sa solo traveler, para makatipid. Ano pa nga ba? So Indonesians pala sila guys, kaso nakalimutan ko ng kunin yung mga pangalan nila. Pero thank you for pumayag sila na mag-split yung bill namin dun sa Grab. O balik na tayo sa regular programming guys. So lalabas ulit ako kasi hindi pa ako nagdi-dinner. Hanap ulit tayo ng kakainan natin. So tara na guys. So may naisip akong challenge sa sarili ko for tonight. So i-challenge yung sarili ko na maghanap ng isang dinner place na may kanin, may ulam, saka may drinks. Pero ang catch doon, pwede ko lang gastusin ay 20 ringgit. Kaya. So check muna natin dito guys kung kaya. Magtanong tayo kay nanay. So yung name ng kay nanay Sin's Kitchen. Tara guys, tanong natin. So I can only spend 20 ringgit. What food do you suggest that there's a rice or a meat and there's a drink? 20 ringgit. Yeah, that's the only thing I can spend. So 20 ringgit with drinks also. So success guys, naka-order tayo. So ito yung rin-recommend ni ma'am sa atin kasi sinabi ko sa kanya I can only spend 20 ringgit. So pork rib king na 9 ringgit, balansen chicken 2 pieces 3.50 ringgit. So that's 12.50 ringgit tapos yung drinks ay 2 ringgit lang. Success. Less than 20 ringgit pa natin nagas. So guys, binayaran natin is 19 ringgit. So ito yung composition ng pagkain natin. May rice, egg, saka pork. This is just 9 ringgit. Tapos dalawang order ng fried chicken. This is 7 ringgit. So 16 ringgit na yun guys. Tapos nag-order tayo ng drink. This is just 3 ringgit. So total of 19 ringgit. So pasada tayo for tonight. Pero guys, i-taste test na natin. Natin ko. Yung chicken. Mainit, bagong luto. Ano ba pagkaluto niya? Hindi siya maalat. Pag mantika siya kasi, siyempre deep fry naman siya. Pero pag ang buto. Tignan naman natin yung pork. So, cut muna natin. Uy, ang bilis na i-cut guys. Ang lambot. Tignan natin kung talaga malambot siya. Ang kalasa niya sa atin guys is parang yung mechado na pork. Ganun yung lasa niya. Tapos na sobrang daming tomato sauce. Ganun yung lasa niya guys. Tignan nyo guys. Tignan nyo, kakat ko. Oh, ang lambot to.